Isang malaking lugar ang Centrolis. May lugar para sa kanya dito. Tinaas ni Logan ang tungkod na may ulo ng dragon. Humanap ka ng lugar na titirhan niya. Pagkatapos mo magpakasal, pwede mo siyang bisitahin ng ilang beses sa isang buwan. Basta't hindi siya gumawa ng problema, hahayaan ko siyang manatili. Nabigla si Maddox bago siya ngumisi. Gusto niya na maging girlfriend ko lang siya? Ang isang babae na tulad niya masaya na dapat na maging girlfriend mo. Tumayo si Maddox. Imposible. Matalas ang boses niya. Hindi ko hayaang magdusa siya ng ganito. Ano palang gusto mo? Pakasalan siya? Ang malupit na tanong ni Logan. Nawawala ka na sa isip mo. Tumalikod siya at tumingin siya sa bintana habang nakahawak siya sa dibdib niya. Maddox, makipaghiwalay ka sa kanya. Kahit na ayaw mong pakasalan si Kelly, pwede kang pumili mula sa isa sa mga 3 major families. Ang sabi ko ay ayaw kong kahit na sino maliban kay Pamela. Ayaw mo ng kahit sino maliban sa kanya? Tinaas ni Logan ang boses niya at tumalikod siya para tumingin ng masama kay Maddox. At kapag naglaho siya sa mundong ito, nataranta si Maddox at hindi niya napigilang umatras. Maddox, ikaw ang tagapagmana ng personal kong pinalaki. Kahit anong gawin mo, pwede mo lang itong gawin sa konsiderasyon ng mga Crawford. At ang trabaho ko ay ang tanggalan ng lahat ng hadlang para sa'yo, pati ng mga babae. Sumikip ang lalamunan ni Maddox at dumilim ang mga mata niya, humigpit ang kamao niya at lumuwag ito. Naging malamig ulit ang hangin. Gumaan ang ekspresyon ni Logan dahil sa katahimikan ni Maddox. Tinapik niya ang balikat ni Maddox, ngunit umiwas ito. Tumingin si Maddox kay Logan. Ang mga mata niya ay malamig at matalas na parang isang halimaw na kumikilos sa gabi. Grandpa, klarong mga salita niya. Kapag naglaho siya dahil sa inyo, pangako ko, mawawalan din kayo ng tagapagmana ng personal niyong pinalaki. Ikaw! Nabigla si Logan, gumalaw ang mga labi niya, ngunit walang lumabas sa bibig niya. Umalis si Maddox na may malaking hakbang. Paglabas niya, ang butler at ang mga katulong ay nataranta. Sumunod sa kanya si Regan at madali nitong nilunok ang tanong nang makita ang malamig na ekspresyon ni Maddox. Sir, tayo. Pabalik sa Zan residence, pumunta sa Regan sa kotse at naghanda kaagad siya. Maddox, nakabalik ka na. Tumingin ng malamig si Maddox sa babae. Lumingon ang babae at tumayo siya sa tabi. Mukhang balisa siya. Tumango si Maddox bilang pagbati at lalakad na siya nang hinila siya ni Kelly. Maddox, tinaas ni Maddox ang braso niya at lumayo siya mula kay Kelly. Nandito ka para bisitahin si Grandpa? Sumagot ng mahina si Kelly. Bibisitahin ko si Grandpa pero ikaw ang una kong balak bisitahin. Walang pakialam si Maddox, ang mga emosyon niya ay mahirap basahin mula sa mga mata niya. Alam kong tungkol sa plane crash mo at nabigla ako. Lumapit si Kelly. Maddox, magaling ka na ba ngayon? Matagal kang hindi bumalik. Bumalik ka na ba? Nantuluyan ngayon? Nainis lang si Maddox dahil dito. Habang mas lumalapit si Kelly, mas gusto niyang umiwas. Hindi niya maintindihan kung bakit ang babaeng ito ay may mabahong pabango na gamit. Hindi gumagamit ng pabango si Pamela at may malinis at matamis na bango sa kanya na hindi pinagsasawaan ni Maddox. Maddox, maaga pa. Bakit hindi ka sumama? May gusto akong pag-usapan natin ng pribado. Hindi maaga ngayon. Sumagot si Maddox. Kakarating ko lang sa Centrolis ngayon at gusto ko magpahinga ng maaga. Kung wala kang driver na kasama, ipapahatid kita sa butler mamaya. Ang pagtanggi niya ay mas naging halata, ngunit ayaw itong tanggapin ni Kelly. Kung gusto ng pag-usapan natin ang kasal natin, hindi ba't gusto mo rin itong marinig? Huminto si Maddox sa paglalakad. Ang likod niya ay malamig, lumingon siya para tumitig kay Kelly habang nakangisi. Ang mga mata niya ay malamig at mapanglait. Kasal? Miss Creamer, kailan pa tayo nagkaroon ng marriage agreement? Halos suminto ang puso ni Kelly habang lumaki ang mga mata niya. Mula sa pagkakaalam ko, ang isang marriage agreement ay para sa mga tao na parehong may gusto nito.
Sayang naman, sa tingin ko hindi natin natupad ang kondisyon na to. Maddox, ikaw. Sa tingin ko'y mas mabuti kung tawagin mo ko Mr. Crawford. Ngumisi si Maddox. Miss Creamer, hindi tayo masyadong pamilyar sa isa't isa na pwede nating tawagin ang kanya-kanyang pangalan natin. Umikot siya pagkatapos magsalita at iniwan niya si Kelly. Naglaho ang likod niya mula sa paningin ni Kelly. Kinagat ni Kelly ang ngipin niya at kumalma siya bago siya pumasok sa study room. Hindi rin magandang ekspresyon ni Logan. Nakita ni Kelly ang basag na t-set sa sahig at nasa tabi ang tungkod na may ulo ng dragon. Nang makita niya lahat ng ito, alam niyang na nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ng lolo at apo kanina. Ayaw niyang madamay sa sitwasyon at aalis na sana siya pagkatapos bumati. Nang biglang narinig niyang pag-vibrate ng phone sa tea table. Grandpa, ito ay... Tumingin sa Logan. Nakalimutan siguro ni Maddox ang phone niya dito. Kelly, ibigay mo ito sa kanya. Masaya si Kelly na gawin ito. Balaan mo siya kapag nakita mo siya. Ang sabi ni Logan at tumaas ang kilay niya kay Kelly. Kelly, alam ko na isa ka mabait na bata. Hindi ka naman magtatanim ng sama ng loob sa kanya, hindi ba? Nabigla si Kelly. Parang narinig niya kanina tungkol sa isang girlfriend sa labas ng pinto kanina. Pinapahiwatig ba ni Logan na may ibang babae si Maddox? Kahit na magpakasal sila sa darating na panahon? Kinagat niya ang labi niya at pinilit niyang ngumiti. Grandpa, kilala niyo ako. Hindi po ako gumagawa ng gulo. Pwede kong tanggapin ang lahat tungkol sa kanya basta't masaya po si Maddox. Talaga? Imposible po na walang magkagusto sa kanya ngayon. At pinalaki niyo po siya ng mabuti. Grandpa, kung may gustong iba si Maddox, hindi naman po sa hindi pwedeng manatiling babae. Ha? Sinong mayamang tagapagmanang hindi babaero? Kung kaya nasa tabi niyang babaeng ito, mas mabuti po ito kaysa sa mga hindi kilalang celebrity na kinukulit siya. Bukod pa po dito, ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya. Nagbuhos ng tsaa si Kelly para sa matanda. Grandpa, hindi po ako magtatanim ng sama ng loob para sa ikakabuti niya. Tumango si Logan para sa mang-ayon. Tama ako tungkol sa'yo. Bagay kayo ni Maddox. Masyado po kayong mabait, Grandpa. Naramdaman ni Kelly na parang may apoy na nagliliyab sa loob niya. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Kinuha niya ang phone ni Maddox at bumalik siya para humabol kay Maddox. Ang call na huminto'y bumalik ulit. Bumagal sa paglalakad si Kelly. Walang pangalan sa screen pero number lang. Gayunpaman, may kutob siya na kakaiba ang number na to. Ano ang gagawin ni Maddox sa isang number na hindi nakasave? Sa phone na tinandaan niya lang ito. Napuno ng sama ng loob si Kelly at sasagutin niya ng phone call nang tumunog ng mababang boses mula sa likod niya. Anong ginagawa mo? Napatili si Kelly sa takot. Tumalikod siya at nakita niyang malamig na tingin ni Maddox. Maddox, hindi ba't ikaw ay... Hindi na nag-aksaya ng salita si Maddox at kagad niyang kinuha ang phone sa kamay ni Kelly. Napahinto si Kelly. Tumingin ang lalaki sa kanya, tinanong nito ng malamig. Hindi ka pa ba aalis? Bumalik sa sarili si Kelly at napaatras siya nang nanginginig ang mga binti. Ngunit hindi siya umalis, sa halip sumunod siya sa lalaki. Pinanood ni Kelly tumatawag si Maddox pabalik sa number. At pagkatapos ng ilang sandali, kumonekta ang linya. Tahimik sa paligid nila kaya klaro niyang naririnig ang matamis na, "Darling!" Humawak siya sa dulo ng damit niya. Nagsasalita ng maamo si Maddox habang nakangiti ang mga mata. "Nakauwi ka na ba? Siyempre, mabait ako kapag malayo ka. Nagsara na ako at umuwi ako ng maaga." "Anong kinain mo ng hapunan?" "Tomato spaghetti." "Bakit?" Ang boses ni Maddox ay namamaos at puno ng pagmamahal. "Yan ang pinakamasarap na luto ko." Inosente at nakakaakit ang boses ni Pamela sa kabilang linya. "Wala ka dito at naisip ko na kumain ito." Ngumiti si Maddox. Tinanong ni Pamela pagkatapos huminto. "Honey, kailan ka babalik? Miss mo na ako?" Agad na tumanggi si Pamela. "Hindi no?" Ngumiti lang lalaking hindi na nagsasalita. Makalipas ang ilang sandali, nahirapan si Pamela ang pigilan ng sarili niya at binulong niya. "Medyo." Ngumiti si Maddox na hindi nagsasalita. Sa huli sumuko na si Pamela.
Sige na, umaamin na ako. Namimiss na kita na sobra. Natunaw ang puso ni Maddox. Babalik ako kapag tapos ng lahat dito. Kailan pa pala matatapos? Ang tanong ni Pamela. At huwag mong kalimutan ang pangako natin. Walang hahawak na ibang babae sa akin. Naunang sumagot si Maddox. Huminto si Pamela bago siya tumawa ng palihim habang nakatakip ang bibig niya gamit ang kamay. Pamela, mag-isa ka sa bahay? Mag-ingat ka sa lahat ng gagawin mo. Nag-aalala si Maddox. Kahit na alam na niyang mga tauhan na inutusan ni Regan ay magaling. Ang puso niya kumikirot pa rin basta't wala sa tabi niya si Pamela. Tandaan mo na tingnan mo ang tubig, kuryente at gas bago ka matulog. Kailangan mong patayin ang master switch bago ka umalis ng bahay. Ang paalala ni Maddox. At ikandado mo ang mga pinto at bintana. Isabit mo mga damit ko sa balkonahe at mag-iwan ka ng sapatos sa pinto. Sa ganun, alam na mga tao na may lalaki sa bahay. Kuha ko. Huwag kang basta-basta magbubukas ng pinto para sa iba. Habi, sa tingin mo ba'y 3 taong gulang ako? Tumawa si Maddox. Si Pamela ang nagturo sa kanya ng mga tip na to. Oo nga pala, Habi. Susunduin ko si Mom sa hospital bukas, ang sabi ni Pamela. Pupunta ako para alagaan siya ng madalas kapag umuwi na siya. Sige, ang sagot ni Maddox. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko rin si Mom para sa'yo. Darling, kahit ng lalaki hindi pa nakita ang biyanan niya, lagi niyang tinatawag na Mom ito. Gumaan ang loob ni Pamela sa sinabi ni Maddox at sinabi niya ng mahina. Gabi na, matulog ka ng maaga. Sige. Nagdadalawang isip si Maddox na tapusin ang phone call. Matulog ka na rin ng maaga, Pamela. Ano yun? Dinilaan niya ang mga labi niya at sinabi niya na may malalim na boses. Sabihan mo ko ng good night. Ha? Huminto si Pamela at sinunod niyang sinabi sa kanya. Good night. Ngumiti ng kontento si Maddox. Good night, I love you. Tahimik ang kabilang linya bago tumunog ang maamong boses ng babae. I love you too. Kinilig ang puso ni Pamela. Ang mga pisngi niya ay mainit at namumula. Mabilis niyang ibinaba ang phone pagkatapos ng sinabi niya. Habang hawak ang phone na nakatulala, kinilig siya ng ilang sandali. Pareho silang hindi pa opisyal na sinabi ang I love you, kahit na matagal na silang kasal. Nagunat si Pamela. Masayang masaya siya. Ang lalaking yun ay siguradong mapupunta sa panaginip niya ulit ngayong gabi. Sasabihin niya sana kay Maddox na sunduin siya ni Regan pagkatapos ng phone call. Ngunit may narinig siya na nasa likod niya. Si Miss Murphy ba yon? Nabigla si Maddox at tumalikod siya nang may malamig na tingin. Bakit nandito ka pa? Maddox, huminto si Kelly at sinabi niya, Mr. Crawford, kayo ni Miss Murphy ay hindi magkakasundo. Sa pangmatagalan, ang anuman ang meron sa amin ay walang kinalaman sa'yo. Galit na sabi ni Maddox. Pero may kinalaman to sa mga Crawford. Hindi ka isang Crawford, bakit ka nag-aalala? Nanginig si Kelly. Nagsiselos siya ng sobra. Kinain siya ng pride niya. Narinig niya ang pag-aaway ni Maddox at Logan sa study room kanina. At hindi siya makapaniwala na si Maddox ang pangatlong tagapagmana ng mga Crawford na laging malamig at mayabang nang narinig niya ang pagiging malambing nito sa phone. Ang kasal nila na magsasama sa mga Crawford at mga Creamer ay may kasunduan na at lagi siyang kumikilos na siyang manugang ng mga Crawford. Bakit? Bakit biglang mayroon dumating ni isang Pamela Murphy? Huminga ng malalim si Kelly at nabigla ang mga kamay niya. Ginawa niya ang lahat para ngumiti ng natural. Mr. Crawford, hindi ako nag-aalala sa mga Crawford. Sa'yo ko nag-aalala. Hindi alam ni Miss Murphy ang pagkakakilanlan mo. Pero kapag nabunyag niya ito, matatakot siya sa pagkakakilanlan mo. Sasabihin niya ba sa'yo ng matamis ang good night? Baka, pero nakakasiguro ka na ba ang good night niya ay dahil mahal ka niya? O dahil takot siya sa'yo? Ang silver na ilaw ng buwan ay dumapo sa mukha ni Maddox. Nailawan ng mahigpit na kamao niya at lumabas ang ugat sa likod ng mga kamay niya. Mr. Crawford, lumapit si Kelly nang makitang hindi kumibo ang lalaki. Naisip ni Kelly na gumanang sinabi niya. Kaya naging mas matabi siya at sinabi niya ng mahina, Maddox,
Ginawa niya lahat para ipakita na siya ang unang asawa. Kung nagtitiwala ka sa akin, pwede kong kausapin si Miss Murphy. Sisiguraduhin ko na hindi siya matatakot sa'yo pagkatapos ng malaman ang pagkakakilalan mo't mananatili siyang kasama mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sagot ni Maddox. Maddox, ikaw. Kelly Creamer, itong babala ko sa'yo. Binigkas niya ng klaro ang bawat salita. Kapag lumapit ka sa kanya, sisirain ko kayong mga Creamer. Kahit ano pang mga kapalit, kahit nahilahin ko kayo pababa kasama ko. Huwag mong isipin na hindi ko to kaya. At huwag mong isipin ng mga Creamer ay makapangyarihan na walang kahit sinong makakahawak sa inyo. Ang iba sa mga Crawford ay magdadalawang isip, pero hindi ako. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga Creamer ay nasa kamay mo. Kung ayaw mong bumagsak ang buong pamilya mo kasama ka, umayos ka sa lugar mo at huwag mong isipin ang hindi mo dapat isipin. Ang presensya ni Maddox ay parang si kamatayan mula sa impyerno. Umatras ng 2 hakbang si Kelly at tumingin siya ng takot habang nanginginig ang mga labi. Ang mga Creamer ay may kukumpara sa mga Crawford. Baka pantay pa sila. Gayunpaman si Kelly bilang tagapagmana ng mga Creamer. Marangal at magandang pagpapalaki ay binalaan at pinahiya ni Maddox para sa isang cheap na babae. Nagalit at natakot si Kelly. Hindi siya sumagot kay Maddox at tumayo lang siya. Pumasok sa kotse si Maddox at tumandar na ito habang nagmamaneho sa Regan. Umaapoy sa galit si Kelly, kaya sumigaw siya ng pinakamalakas na kaya niya. Ah, miss, anong problema? Ang katulong niya mula sa mga Creamer ay lumapit. Nang makita na masama ang ekspresyon ni Kelly, ang nahulaan na ito ng katulong at nilagyan siya ng coat si Kelly. Pinagaan niya ang loob nito at sinabi niyang mahina. Wag po kayong mag-alala, miss. Basta't hindi po ito hahayaan ni Elder Mr. Crawford. Hindi po dadalhin ni Mr. Maddox ang babaeng yun pabalik. Miss, parang wala pong background ng babaeng yun. Bakit hindi po tayo kumuha ng tao para mag-imbestiga sa kanya? Naalala ni Kelly ang pagiging agresibo ni Maddox kanina at nagdalawang isip siya. Miss, sinabi po ni Mr. Maddox na hindi niyo po pwedeng lapitan ng babaeng yun. Hindi niya po sinabi na hindi niya po siya pwedeng imbestigahan. Sumingkit na mga mata ni Kelly. Tama naman. Pwede niyang malaman ang kahinaan ni Pamela. Doon niya lang malalaman kung anong dapat niyang gawin. Sadyang gasas? Busy sa kusina si Pamela pagkatapos dalhin ng nanay niya sa bahay. Naglilinis at nag-aayos ng gamit si Connor at mabilis niyang inihanda ang bedroom. Kaya nga lang, nang makita niyang box na nasa isang sulok, nag-iinteresado ulit siya dito. Ang box ay mukhang pinagbabawal simula pa noong bata sila. Kahit na noong ang nanay niya ay malala ang sakit, laging itong pinapaalala sa kanila na bantayan ang box. Ngunit anong nasa loob nito? Malalim ang iniisip ni Connor nang pumasok si Pamela at tinanong nito na nakangiti. Okay na ang lahat? Okay na. Handa na rin ang hapunan. Tara na. Sumunod si Connor at tinulungan niya si Kailin papunta sa hapagkainan. Sinuri ni Kailin ang paligid at naisip niya na bago ang bahay. Ma'am, hindi niyo po alam na lumipat tayo, hindi ba? Ang masayang sinabi ni Connor. Ginulo po kami ni Juliana at pinilit na kaming paalisin. Si Hipag po ang tumulong sa atin. Hipag? Kumurap si Kailin at tumingin siya kay Pamela. Kasal? Kasal ka na? Ngumiti si Pamela at nilagay niya ang hapunan sa harap ng nanay niya. Opo, ma'am. Magaling si Hipag. Nakikinig siya kay Pamela at mabait pa siya. Mukhang malungkot si Kailin. Nagpakasal ng anak niya, ngunit bilang isang nanay, hindi siya nakapaghanda ng kahit anong bagay o payo sa anak niya tungkol sa mag-asawa, na parang isang normal na nanay. Hindi niya natupad ang tungkulin niya bilang isang nanay habang lumalaki si Pamela. Noong magkasakit siya, kailangan niyang abalahin ang anak niya para alagaan siya. Bumalik na siya sa sarili niya, ngunit gaano ito katagal. Basa ang mga mata ni Kailin, tumulong isang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Mom, agad na binitawan ni Pamela ang kutsara at tinidor. Anong problema? Ayos lang ako. Pinilit ni Kailin na ngumiti at hinawakan niyang mahigpit ang kamay ni Pamela. Pamela, nabigo ako bilang isang nanay. Malaking bagay ang pagpapakasal mo, pero hindi ko man lang. Mom, huwag niyo nang sabihin yan.
Niyakap ni Pamela ang nanay niya. Mabuti ang Diyos sa akin. Masaya ako't pinakasalan ko si Denver. Ang pangalan niya ay Denver? Tumango si Pamela na nakangiti. Malinaw ang tingin niya. Ang ngiti niya inosente at puro. Siya ang pinakamaganda sa isip ng nanay niya. Mukhang tama si Pamela, ang naisip ni Kailin. Nagpakasal ang anak niya sa tamang tao at magiging masaya ito na habang buhay. Huminahon si Kailin at hinilan niya si Pamela papunta sa bedroom. Mom, tapos na po kayong kumain? Isaramang pinto. Ang mahinang sinabi ni Kailin. Huwag mong papasukin si Connor. May kailangan akong sabihin sa'yo ng pribado. Tumingin sa kanya si Pamela nang nalilito. Ngunit sinara nito ang pinto tulad ng inutos niya. Nang umupo si Kailin sa upuan, ang tingin niya ay nasa labas ng bintana na parang walang focus. Ang ekspresyon niya ay mabigat at malungkot. Ma'am, yumuko si Pamela sa harap niya. Pamela, bumalik sa sarili si Kailin. Pagkatapos ng ilang sandalit, mabagal siyang lumingon para tumingin sa box sa isang sulok. Dalhin mo yun dito. Nabigla si Pamela at puso niya ay naging balisa. Sinunod niyang inuutos sa kanya. Hindi mabigat ang box na gawa sa kahoy at kaya niya itong buhatin gamit ang isang kamay. Ang nakaukit dito ay detalyado. Mukhang kakaiba ito. Noong bata pa si Pamela, interesado din siyang malaman ng tungkol sa box. Ngunit pinagbabawalan siya ni Kailin na hawakan ito. Kaya pinigilan niyang interes niya. Ito ang unang beses niyang lumapit ng ganito sa box. Mayroong vintage copper lock sa box na hindi na masyadong nakikita ngayon. Tila malungkot ang boses ni Kailin. Pamela, hindi ako isang mabuting nanay. Naging isang pabigat ako sa'yo. Hindi ko malang nasaksihan ang kasal mo. Kunin mo ang box na ito. Ito ang wedding gift mo mula sa akin. Pero huwag mo itong bubuksan kung hindi kinakailangan. Natatandaan mo ba? Nabigla at nalito si Pamela. Meron bang sekreto sa loob ng box na to? Ang laki mukhang matibay at hindi kagad to nasisira. Ngunit walang binanggit na susi si Kailin. Binibigay sa kanya ng nanay niya ang box na ito, ngunit hindi ang susi at hindi rin sinabi ng nanay niya kung anong nasa loob nito. Anong ibig sabihin nito? Gustong magtanong ni Pamela, ngunit mukhang pagod si Kailin habang humiga siya sa kama. Lumabas ka na. Nakatalikod siya kay Pamela. Gusto ko na munang magpahinga. Kinagat ni Pamela ang mga labi niya. Sinabi ng doktor na hindi pwedeng mabigla ang nanay niya dahil sa sakit. Naisip ni Pamela na ang box ay may kinalaman din sa pagkabigla ng nanay niya. Pinigilan niya ang pagkalito kahit gaano karaming tanong ang meron siya. Sinara niya ng dahan-dahan ng pinto. Inuwi ni Pamela ang box at tinago niya ito sa parehong cabinet kung saan nakalagay ang jewelry box. Tumingin siya dito ng matagal at nagbuntong hininga siya. Ngunit sa oras na sinara niya ang pinto ng cabinet, naisip niya na ang lumang nakaukit sa box ay parang pamilyar. Na para bang nakita niya na ito, ngunit hindi niya maalala. Humiga siya sa kama at tumitig siya sa kisame. Ang pakiramdam niya ay para bang nasa maze siya, kung saan hindi niya makita ang exit. Magulo ang isipan niya. Nag-book si Regan ng return flight ticket para kay Maddox. Tulad ng inaasahan, ang red-eye economy flight ay nabook at sumakay si Maddox ng nasa oras kasamang bagahe niya. 3 a.m. na nang dumating siya sa Jangasas at mabilis siyang umuwi. Gayunpaman, sa oras na pumasok siya, halos nadapa siya sa isang pares ng sapat na lalaki. Nabigla si Maddox. Ang pares na sapatos ay hindi sa kanya. Mabagal siyang pumasok at narinig niyang hilik ng isang lalaki. Hindi malaki ang bahay, kaya lumabas siya na sala sa ilang hakbang at nakita niya na may tao sa sofa. Thomas? Nag-relax ang nakataas na kamao ni Maddox. Ibig sabihin ay may isa pang tao sa bedroom. Lumapit na tahimik si Maddox at binuksan niya ang pinto ng bedroom. Tulad ng inaasahan, natutulog sina Krista at Pamela sa loob. Tumawa siya ng walang tunog. Mukhang ang asawa niya natatakot na mapag-isa at inimbita nito ang best friend para samahan siya. Habang sumunod naman si Thomas dahil nag-aalala siya para kay Krista. Ibinaba ni Maddox ang bagahe niya at dahan-dahan siyang lumapit kay Pamela. Malaki ang kama. Natutulog si Pamela habang nakatalikod kay Pamela.
ay may lugar pa sa pagitan nila. Niyakap ni Pamela ang una na laging gamit ni Maddox. Tumaas sa mga kilay ni Maddox at inayos niyang kumot ni Pamela habang nakangiti. Sa oras na ito, tumalikod si Krista at dumilat siya. Nabigla siya nang may nakita siya na taong nakatayo sa tabi ni Pamela sa madilim na ilaw. Ah! Sumigaw si Krista at kinilabutan siya. Ginising niya si Pamela bago siya tumakbo papunta kay Maddox. Magnanakaw! Magnanakaw! Thomas, pumasok ka! Bago pa makakilos si Maddox, hinagis ni Krista ang unang sa kanya, tinago niya si Pamela sa likod niya. Si Thomas na biglang pumasok na marinig ang sigaw ay sinipang aninong nasa tabi ng kama nang hindi nagdadalawang isip. Nabigla si Maddox, tumamang sipa ni Thomas sa bewang niya. Thomas Silva, punyeta ka! Ah! Sisipa pa ng pangalawang beses si Thomas. Ngunit huminto ang paa niya sa ere na parang pinindot ang pause button. Lumaki ang mata ng mga babae habang tumingin sila ng gulat. Si Pamela ang unang nagsalita. Habi, ikaw pala! Tumalon siya mula sa kama at yumakap siya kay Maddox. Nang buksan niya ang ilaw at tumingin siya ng maayos, masakit ang bewang ni Maddox kaya tumingin siya kay Thomas. Sipain mo ang bewang ko, ha? Kinagat ni Maddox ang ngipin niya. Paano ko nabasag buto? Tumawa si Thomas. Ah, si Denver pala. Sa puntong ito, doon lang huminahon si Krista. Diyos ko, hindi mo masisi si Thomas. Madilim at nakatayo ka na parang isang multo. Gusto mo talagang masipa. Lumapit si Thomas at hinawakan niyang kamay ni Krista. Kilala ako ni Krista. Ito ay dahil tamang ginawa ni Thomas. The best ang Krista ko. Mas the best ang Thomas ko. Walang masabi si Maddox. Palayasin niyo nga ang dalawang ito. Natuwa na sobra si Pamela at ang mga mata niya ay nakangiti. Habi, bakit ganitong oras ka bumalik? Hindi ba't sinabi mong darating sa isang araw pa? Hinimas ni Maddox ang buhok ni Pamela at tumawa siya. Hindi na ako makapaghintay, kaya bumalik ako ng mas maaga. Tapos na ang competition mo? Tapos na. Nasaktan ka ba? Pamela, hindi mo siya tinanong kung nanalo o natalo siya. Ang sabi ni Thomas. Wala akong pakialam tungkol doon, tumawa si Pamela. Basta't hindi siya nasaktan. Agad na nagbagong ekspresyon ni Maddox. Yumuko siya at ang boses niya ay mahina. Honey, nasaktan ako. Ano? Kanina, tumuro si Maddox kay Thomas. Sinipa niya ako at masakit pa rin. Walang masabi si Thomas. Magaling na mag-acting si Mr. M ngayon. Namutlang mukha ni Pamela. Tinaas niya kagad ang t-shirt ni Maddox para tignan ang sugat. Tulad ng inaasahan, may halatang marka sa likod ni Maddox. Pula ito. Hinimas ito ni Pamela. Nabasag ang puso niya. Pagkatapos ay lumingin siya para tumingin kay Krista. Tingnan mo, Krista, sinipa niya si Thomas. Hindi inaasahan ni Thomas na ang darling niya, nagpapakita ng pagmamahal sa kanya kanina, ay nakatingin ng masama sa kanya. Na para bang ibang tao na ito ngayon. Hoy, bakit mo ginawa yun? Mukhang inosente si Thomas. Krista, hindi ka ba kakampi sa akin? Kakampi sa'yo. Humawak si Krista sa balikat ni Pamela. Masama ang loob ni Pamela ko ngayon. Sige na, bumili ka na ng ointment para kay Denver. Lumaki ang mga mata ni Thomas. Pamela ko, tinatawag niya akong baby kanina lang. Sinasabi niya ba ang kaibigan niya ay mas mahalaga kaysa sa lalaki niya? Naglalaho ang pagmamahal, ganun ba? Tumayo si Thomas, lumingon siya at tumingin sa mga mata ni Maddox na siyang mukhang proud. Pwede ko bang abalahin si Mr. Silva na bumili ng ointment para sa akin? Pagdating ng 6 AM, bumili ng ointment pati agahan si Thomas para sa kanila. Mabilis nang inihanda ang mga kutsara at tindor at binuksan niya ang pinto ng balkonahe. Nilagay niya ang ointment kay Maddox at kinagat niya ang ngipin niya habang nanunuya. Sinipa lang kita. Tingnan mo sarili mo't mukha kang mahina. Walang hiya ka para mapagalitan pa ako. Ngumiti si Maddox. Salamat sa papuri. Gumulong ang mga mata ni Thomas. Ang maliit na sugat na ito hindi kailangan ng ointment. Kaya hinayaan na ito ni Maddox. Masayang kumain ng agahan sina Pamela at Krista habang ang dalawang lalaki nakasandal sa railing ng balkonahe. Tumingin sila sa loob. Pareho silang nakangiti.
Oo nga pala, kailangan kitang kausapin tungkol sa isang seryosong bagay. Mukhang seryoso si Thomas. Nabigla si Maddox. Anong problema? Bigyan mo muna ako ng sigarilyo. Tumingin ng masama si Maddox sa kanya. Sumenya si Thomas kay Maddox. Sinasabi niya na bigyan siya ng sigarilyo ngayon na. Nainis si Maddox at nag-atubili niyang kinuha ang kalahating pakete ng sigarilyo mula sa bulsa niya. Ito na lang ang nag-iisang pakete na meron siya. Kumuha siya ng isa para kay Thomas. Pagkatapos ay nagtago sila sa isang sulok ng balkonahe kung saan hindi sila makikita ng mga babae at sinindihan ito ng mabilis. Ano to? Kumunot ang noon ni Maddox. Hindi mo man lang kayang bumili ng sigarilyo? Si Krista ang may hawak ng lahat ng pera ko. Ang tapat na sagot ni Thomas. Hindi kasamang mga sigarilyo sa allowance na binibigay niya sa akin. Tumango si Maddox. Mukhang nakikiramay siya. Kumpara dito, mas mabigat si Pamela sa kanya. Hindi siya kontrolado ni Pamela pagdating sa perang ginagastos niya. Bumibili pa si Pamela ng mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, mas istrikto si Pamela pagdating sa sigarilyo. Kaya naman matagal na siyang umaasa sa pakete na to. Gusto pang humingi ni Thomas ng isang piraso. Ngunit sinampal ni Maddox ang kamay ni Thomas palayo at ibinalik niya ang mga sigarilyo sa bulsa niya. Sabihin mo na, ang sabi niya. Kung hindi hahanapin na nila tayo. Tumingin si Thomas kay Maddox pagkatapos humikit ng uling beses. Tumawag si Tadeus nung nakaraang 2 araw. Dumilim ang mga mata ni Maddox. Wala siyang ibang gusto mula sa akin maliban sa tanungin kung nasaan ka. Bakit? Hindi niya pa ba nakuha ang balitang bumalik ka sa Centrolis? Palihim akong bumalik. Ang sabi niya na may malalim na boses. Pati, nandoon lang ako ng 2 araw. Tama lang na wala siyang alam. Tumango si Thomas. Wala akong ibang sinabi sa kanya. Sinabi ko sa kanya na wala ka sa Chaseland. At sinusubukan ko pang hanapin kung nasaan ka talaga. Tinapik ni Maddox ang balikat ni Thomas. Pati, may natuklasan pa akong ibang bagay. Ano yun? Tinuturuan nila ng palihim si Denver para gayahin ang lahat ng kilos mo. Sa paraan ng pananamit mo. Sa paraan ng pagsasalita mo, pati sa ugalit expression mo. Tinuruan nila si Denver na gayahin ka. Medyo nagbagong expression ni Maddox. Malalim ang kanyang iniisip. Kanina pa niya iniisip ang tungkol dito. Nahuli na nila si Denver. Paano nila sasayangin ng isang mahalagang piraso sa plano nila? Mukhang gusto talaga nilang palitan ka. Pinaglaruan ni Thomas ang lighter niya. Noong sinabi ko sa kanila na wala ka sa Chaseland, tumawa ng kakaiba si Tadeus. Gusto ni Second Uncle ang isang piraso ng lupa sa kanluran ng Centrolis. Malalim ang iniisip ni Maddox. Pero wala na siyang masyadong pera. Magiging mahirap kung gusto niyang tumuloy sa proyektong ito. Kapag nakuha niyang pera mula sa mga kumpanya sa Chaseland, magiging madali para sa kanyang makuha ang piraso ng lupa na yon. Kaya, tumaas ang mga kilay ni Thomas. Kung tama ako, gusto niyang pirmahan ni Denver ang pangalan ko para makuha ang pera mula sa mga kumpanya. Naiintindihan na ito ni Thomas. Akala niya gusto ni Tadeus na patayin si Maddox sa oras na mahuli nila si Denver. Kaya naman, nung umalis ng Dianggasa si Maddox, ayaw niya na maiwang mag-isa si Pamela sa bahay. Ito ang rason kung bakit dinala niya si Krista para sumama kay Pamela. Ngayon, mukhang hindi isang tanga si Tadeus para patayin ng direkta si Maddox. Sa halip, gagamitin niyang mukha ni Denver para makuha ang pwede niyang makuha. Ngumiti si Maddox. Thomas, isang malaking tulong na sabihin mo na wala ako sa Chaseland. Isang matalinong lalaki si Thomas. Agad niyang nakuha ang ibig sabihin ni Maddox. Kung wala ang tunay na Maddox, ipapadala nila ang peke. Total, mga foreigner ang nasa kumpanya. Hindi nila alam ang pagkakaiba niyo ni Denver. Nanunuya si Maddox. Kung ganun, tutuparin ko ang kahilingan nila. Ngumiti si Thomas. Kapag pumunta si Denver sa Chaseland, mahulog siya sa patibong natin. Ang meeting ng Board of Directors ng Murphy Group ay matutuloy-tulad ng plano. Pagkatapos pumasok ng gusali, huminga ng malalim si Pamela at naglakad siya patungo sa opisina ni Wilson. Kailangan niyang kausapin si Wilson bago magsimula ang meeting. Naghahanda si Wilson para sa meeting.
Medyo nabigla siyang na makita niya si Pamela. Hindi tinawag ni Pamela na dad si Wilson. Sa halip, magalang niyang sinabi, "President Murphy." Kumunot ang noo ni Wilson. Nilagay ni Pamela sa harap ni Wilson ang mga dokumento na hawak niya. "Ano ito?" Nagbago ekspresyon ni Wilson. Halatang nakalagay sa mga dokumentong ito na binalik ni Pamela ang mga shares. Ang pirma niya ay nasa ibaba. Mula sa oras na malaman niya na hindi siya tunay na anak ni Wilson, nagdesisyon siyang putulin ang lahat ng koneksyon sa mga Murphy. "Nandito po ako ngayon para ibalik ang mga shares ko." Klaro itong binigkas ni Pamela. "Sir, sigurado ako na alam niyo na. Hindi niyo ako tunay na anak." Mas naging masama ang ekspresyon ni Wilson ngayon. Ang mga tuso na mata niya ay tumitig kay Pamela habang may komplikadong emosyong nabuo sa kanya. Malakas ang tibok ng puso ni Pamela. Bago siya pumunta dito, naisip niya na may dalawang posibilidad. Ang isa ay ang tatanggapin ni Wilson ang kahilingan niyang ibalik ang shares at puputulin niya ang koneksyon niya sa mga Murphy. Gayunpaman, mababa ang tsansang mangyari to kung alam na ni Wilson na hindi niya anak si Pamela. Ngunit binigay niya pa rin ang shares. May kakaibang nangyayari tungkol dito. Ito ang gusto niyang malaman. Kaya naman nagpapanggap lang siya na ang layunin niya ay ang ibalik ang shares. Sa katotohanan, ang gusto niya ay i-testing si Wilson para makita kung ano ang sasabihin nito.